Kasi sabi po dito mga kababayan, sa remate, tama ba? Remate, Banateros, eto basahin po natin na ayon daw po dun sa Cabral Files. Eto daw pong si Aimee Marcos nagsingit daw po ng 2.5 billion sa 2025 national budget. Ayon po yan kay Senator Ping Lacson. So ngayon sabi po dito, basahin po natin yung nilalaman. Yan. Matinding kinwestiyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang Bicameral Conference Committee noong 2024 kung bakit hindi napuna ang 2.5 billion na isiningit ni Senador Aimee Marcos sa 2025 national budget. So ibig sabihin, 2.5 million pesos yung insertion mo pala, Senator Aimee Marcos. Kaya pala galit na galit ka doon sa budget na pinirmahan ni PBBM for 2026 ngayong taon. Kasi hindi ka na makapagsingit. Nung 2025, kunyari ka pang tumututol ka, pero napakalaki pala ng isiningit mo, 2.5 billion pesos. Diba? Kunyari, napaka-inosente mo, Senator Aimee. Kunyari, napaka-ano nyo po, tawag dito, napaka-banal ninyo. Pero isa din po pala kayo sa may insertion. Diba mga kababayan, so sabi pa dito, ito basahin pa natin. Sa pahayag, sinabi ni Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control. Yan. May boses na ba? Na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control program na tuklasan na umabot sa 2.5 billion ang allocables ni Marcos noong nakaraang taon. Ayan 2.5 million pesos po yung insertion nyo, yung allocables nyo. Diba nung 2025, sinasabi nyo pa noon na yung 2025 pinakamaanumalyang budget ng taon. Pero kayo pala ay may insertion doon, 2.5 million. Diba hindi na kayo nahiya sa taong bayan? So sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi daw ni Senator Ping Lacson, kapag ka nasa glass house ka, huwag kang mambabato. Ayon kay Lacson, napatutsyada kay Marcos matapos nitong punahin ang ilang pondo sa 2026 national budget, partikular ang itinuturing nitong soap work tulad ng medical assistant. Sabi pa dito, pagkatapos binigyan din ang 2.5 bilyong halaga ng allocables ni Marcos sa 2025 expenditure program o etong NEP na nakuha sa Cabral Files, gayon din ang pananahimik nito ukol sa sinasabing giniling o pork habang tinatalakay ang 2026 budget bill sa Bicameral Conference Committee mga kababayan. Sabi pa dito, ani ni Lacson, ito ay base sa mga dokumentong kanyang natanggap mula sa kampo ng yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Catalina Cabral. Mga kababayan, so ibig sabihin, kaya pala nag-iingay si Senator Aimee. Siguro hindi po nakapag-insert dahil nga binusisi ng matindi ni PBBM yung budget for 2026. Yung budget ngayong taon. Siguro walang insertion etong si Senator Aimee kaya nagpupuputak mga kababayan at sinasabi na may soap work daw na nangyari. 'Di ba? At pinupuna yung ilang mga pinaglaanan ng pondo ng ating pamahalaan na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon sabi pa dito, eto daw sabi ni Senator Ping Lacson, meron siyang allocable doon na 2.5 billion sa NEP sa Cabral Files. Meron din siyang napasama kasi burado ang allocable sa NEP. Pero pagdating sa insertion, paglabas sa BICAM at ito ang na-enroll build, ang iba sa FLR, pero si Senator Aimee meron din doon. At ang FLR niya ay merong release doon, aniya sa panayam sa DZBB radyo mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, kahit itanggihan ni Senator Aimee Marcos, maliwanag po na yung kanyang pangalan ay may nakalagay na 2.5 billion pesos na insertion. Ganyan po katindi si Senator, kala ko malinis. Yung pala, hindi. Ulap din. Diba? Urap din. Urap. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Sabi daw ni Senator Ping Lacson pa, siya ang nag-iingay na tahasang kinikriticize niya ang budget ng 2026. Ang napirmahan, sinabi niya may tadtad ng pork, may giniling, may tinadtad pero pork pa rin. Kung ganyan ang definition niya ng pork, siya ang may pork. So wala siyang moral ascendancy para i-criticize. Unang-una,
member siya ng BICAM. Bakit di siya nag-raise ng issue nang nasa BICAM siya? Tad ng pork ito. Wala tayong narinig sa kanya. Pero nandun siya sa BICAM, dagdag niya. Di ba mga kababayan, kung titingnan po natin, kung ang intensyon ni Senator Amy Marcos hindi yung pagpapabango ng kanyang pangalan at pagiging banal kunyari, di ba dapat mga kababayan, dun pa lang sa BICAM, kinwestiyon na po niya yung mga pinaglaanan doon na sinasabi niyang may pork mga kababayan, sinasabi niyang may tinadtad, may pinaltan at may inilagay kung saan-saan. Di ba dapat pinunan niya doon pa lang mga kababayan. Pero nakakapagtaka dito, bakit hindi po niya pinuna? Bakit nanahimik po siya sa mga panahong yon? So ibig sabihin mga kababayan, yung mga pagtirada niya, yung mga pagpapaepal niya, talagang maliwanag mga kababayan na talagang for social media lang. Di po ba para masabi na inosente po siya at nilalabanan niya ang korupsyon, pero deep inside, meron po siyang insertion na 2.5 billion pesos. So ngayon sabi pa dito, kung titingnan pa natin, binanggit din ni Lacson na habang nagrereklamo si Marcos sa retipikadong bersyon ng 2026 budget bill dahil sa pagtaas ng pondo para sa mga assistant program na tinatawag niyang SOPWORK, kabilang ang medical assistant to indigent and financial tama ba? Ng financial incapacitated patient or etong MAIPIP at assistant to the individual in crisis situation or ito pong AIX na gamit ni Senator Amy Marcos ay may pork naman siya sa 2025 GAA at personal na dumalo sa pagbibigay ng ayuda noong nakaraang taon. So ibig sabihin, gamit na gamit nga ni Senator Amy Marcos mga kababayan yung AIX. Kaya wala po siyang karapatan mga kababayan sa totoo lang na questionin ano po itong 2026 national budget dahil nung 2025 national budget meron po siyang insertion na 2.5 billion pesos. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, ganun na lamang po katindi yung bangayan ni Senator Ping Lacson at ni Senator Amy Marcos. Kasi nga, alam naman po natin pare-parehas na ito pong ginagawa ni Senator Amy Marcos pagpapaepa lamang po. Ano po? So ngayon mga kababayan, ito i-play po natin. Mainit ang patutsadahan ni na Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Amy Marcos. Kasunod yan ng pahayag ng Senadora na tadtad ng pork barrel ang 2026 budget. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Losbaña. Ito, pakinggan nyo kasi tumitindi na daw po ang tensyon sa pagitan ni Senator Amy Marcos at ni Senator Ping Lacson. Dahil nga po doon sa issue ng sinasabi ni Senator Amy Marcos na yung 2026 national budget tad-tad daw po ng pork barrel. So ito, ituloy pa natin. Mayan, anong sinasabi ni na Senator Amy at Senator Ping sa isa't isa? Jiggy, may buwelta nga sa Senate President Pro Tempore Ping Lacson kay Senator Amy Marcos tungkol nga dun sa pamumuna at sinasabi niya na may pork barrel daw na nakalusot sa 2026 national budget. At ang sabi ni Senator Ping kay Senator Amy, manahimik na lang siya. Wala raw moral ascendancy. Ni Senator Amy Marcos na punahin yung 2026 budget na sinasabing may pork barrel dahil natuklasan din daw ni Senator Ping di umano may pork barrel din si Senator Amy noong 2025 national budget. Yan yung sikreto at lihim ni Senator Amy Marcos na ngayon nyo lang siguro nalaman. Diba akala natin wala siyang insertion. Pero meron po pala siyang insertion doon sa sinasabi niya na pinakamaanumalyang budget ng taon, which is yung 2025 national budget. Kaya pala naging pinakamaanumalya yon. Kaya meron palang 2.5 billion pesos na insertion. At isa pang sinasabi ni Senator Ping Lacson ay bahagi mismo ng Bicameral Conference Committee si Senator Amy. Miyembro siya mismo nung sinisinsin ng BICAM itong 2026 budget bago ito papirmahan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bakit hindi raw doon kinwestiyon ni Senator Amy yung mga sinasabi niyang pork barrel at ngayon siya namumuna kung kailan napirmahan na yung budget na yan. Sabi rin ni Senator Ping, puna ng puna si Senator Amy Marcos sa ayuda ngayong 2026 national budget. Gayong palagi naman daw siyang present sa pamimigay. Sabi pa nga ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, itong si Senator Amy Marcos, miyaw-miyaw-miyaw ng miyaw-miyaw-miyaw. Nag-aala Kiko Barsaga. Kaso, si Senator Amy Marcos yung Kiko Barsaga version sa Senado.
Kasi 'di ba sa Kongreso nga si Kiko Barsaga, so pagdating ng Senado, gusto ata mag-apply ni Senator Amy Marcos bilang taga miyaw-miyaw. Ibig sabihin, taga ngal-ngal, taga ingay laang. Nang wala namang lamangga. Alam nyo gayon? Inigay o distribution ng cash aid. Maging si Senate President Tito Soto, Jiggy, umalma sa sinabi ni Senator Amy na tad-tad nga raw ng pork barrel itong 2026 budget dahil hindi raw yan totoo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Yeah, her accusations are unfair and baseless. Paano naging pork yung gusto mong magkaroon ng medical assistance sa mga private hospitals kasi hindi kasya sa mga government hospitals. Ang problema yung pagka nagninikpicking ka na di ba? Of course, she's entitled to her wrong opinion, own opinion. May nabanggit ba ni Senator Lacson ng detalye nung sinasabi niyang pork barrel noon ni Senator Amy? Di ba? Ang tinutukoy ni Senator Ping Lacson dyan, yung 2.5 billion pesos na allocables sa loob ng 2025 national budget na iniuugnay kay Senator Amy Marcos. Nakuha daw yung detalye na yan mula doon sa Cabral Files. So, Ayan. ano ba yung allocables na yan? Yung allocables na yan ay yung bahagi ng pondo ng DPWH para sa mga pang-infrastruktura sa kada distrito. Bagay na sinasabi ng ilang mga kritiko na pork barrel. Kaya ang sinasabi ni Senator Ping Lacson ngayon, kung sino pa yung puna ng puna sa pork barrel sa 2026 budget, siya pala yung may pork barrel noong 2025 budget. Jiggy. Nako! Ano naman ang naging reaksyon dito ni Senator Amy? Natatawa daw si Senator Amy Marcos sa mga akusasyon sa kanya ni Senator Ping Lacson dahil alam naman daw nating lahat na yung allocables na yan ay wish list lamang. At dahil bahagi ng oposisyon, si Senator Amy Marcos wala raw naibigay sa kahit anong request nilang proyekto. Hindi lamang siya kundi yung mga kasama niya sa oposisyon gaya nila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Tanong din ni Senator Amy Marcos, bakit daw ba tila gigil na gigil sa kanya ni Senator Ping Lacson? Baka naman daw Sabi ni Willie Mike Lau, parang linya ni Carlo Aquino sa pelikula, akala mo lang, wala, pero meron. Kaya nga alam nyo mga kababayan, kung hindi lang ulaga, si Senator Amy Marcos, hindi lang siya ulaga mga kababayan hindi mabubulgar itong kanyang 2.5 billion allocables, itong kanyang insertion, kung hindi lang ulaga pero ang nangyari kasi dito mga kababayan, masyado siyang naging paepal Hindi, sa totoo lang, masyado siyang naging paepal kaya yan tuloy nabulgar yung kanyang itinatagong lihim. mauwi pa sila sa sabunutan at pihado daw na talo dyan si Senator Amy, Jiggy. Tama, At yung sinasabi ni Senator Amy na hindi raw sila pinagsasalita noon laban sa matataas na opisyal doon sa pagdinig dati ng Senate Blue Ribbon. Anong sinabi ni Senator Lacson at Soto tungkol dito? Imbento. Yan ang sinasabi ni Senate President Tito Soto. Wala naman daw na nagsasabing hindi pwedeng banggitin ang pangalan ng sino mang opisyal kaugnay sa flood control scam tuwing nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing. Partikular yung pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ano raw ba yung sinasabi ni Senator Amy na pressure sa kanya? Paano daw niya malalaman yon? Hindi nga siya umaattend sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Diba? At saka, bibihira natin makita mga kababayan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Amy. So, paano siya pagbabawalan? Kaya nga, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kapag tamad yung senador, hindi nyo makikita ang yung tawag dito, hindi nyo makikita dyan sa camera ng Senado na nagsasalita o nagtatanong man lang. Siguro kaya nasabi ni Senator Amy yan, para lang nga magpaepal, magpapansin. Kaso ang problema, mga kababayan, taong bayan naman mismo ang nakakasaksi yung mga nangyayari doon sa loob ng Senate hearing, ng Senate Blue Ribbon Committee. Diba yung pag-iimbestiga ng mga senador? Nakita nyo ba doon na pinagbawalan ni Senator Ping Lacson na magsalita yung mga kasamahan niyang senador? Hindi. Sino yung nakita natin na pumuputol kapag papunta na kay Duterte yung investigasyon? Si Marcoleta. Si Marcoleta ang gumagawa ng ganyan, hindi po si Senator Ping.
baka mas mainam daw umattend siya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon nga siya magtanong. Tama. At tungkol nga dyan, Jiggy, magre-resume yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa darating na Lunes, January 19, kaugnay pa rin sa flood control scandal. So yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 Cent correspondent Mian Los Baños live mula sa TV5 Media Center. O ayan, kaya hindi ko maintindihan kung ano yung pinanghuhugutan ni Senator Amy Marcos. 'Di ba? Kasi yan, sa sobrang ingay niya anong nangyari mga kababayan? Ayun. Nabulgar yung kanyang lihim na 2.5 billion pesos na allocables mga kababayan. Ibig sabihin, nadali ni Senator Ping Lacson yung itinatago ni Senator Amy Marcos mga kababayan na di umano'y baho. Ano po? So kayo, kung kayo ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa matinding dito sa matinding tensyon sa pagitan ni Senator Amy Marcos at ni Senator Ping Lacson kasi matindi yung patot sa dahan nito pong dalawang senador, lalo na at itong si Senator Amy Marcos ay idinadaan sa pagbablog yung mga pagbanat po niya sa mga kasamahan niyang senador at sa ating gobyerno, mga kababayan. So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan